Isa pong magandang hapon po sa inyong lahat at hindi po masyadong maganda ang panahon, mga kaibigan, dahil ayan po, anong oras ngayon? 2:44 pa lamang, pero parang mga 5 o'clock na ang dilim dahil nga po sa usok ng Bulkang Taal. Ayan mga kaibigan, kaya ingat po tayong lahat mga kaibigan. Ako man po ay andito lang sa loob ng bahay mula po kaninang umaga na nakita ko po na kumakapal pa ang usok, ay hindi na rin po ako lumabas. Ako po ay nanatili dito sa loob ng bahay at nakabukas po ang pintuan at bintana dahil masusuffocate naman po ang hininga kapag nakasara. Kaya maganda pa rin po na meron po tayong mga halaman sa harap ng bahay natin kasi dyan po babangga ang mga alikabok. Matindi po ang alikabok ngayon mga kaibigan. Ngunit hindi po yan ang alikabok ang atin pong tatalakayin ngayong hapong ito. Hindi rin po tayo magdudugtong ng ating Bible reading. Tayo po ay magbabahagi po ng salita ng Diyos dito po sa Mateo mga kaibigan. Kaya muli po ay inaanyayahan ko kayo mga kaibigan. Buksan po natin ang Mateo chapter 24 verse 29 hanggang 31. Ayan. Simulan ko na po mga kaibigan. Ang title po nito, ang pagparito ng anak ng tao. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Verse 31. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang salita at sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Mga kaibigan, ang nabasa po natin ay mangyayari at mangyayari. Nakakatakot pong isipin kasi sabi nga po dito sa verse 29, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Ibig sabihin, may mangyayari pa, may mauuna pang mga kapighatian yan. Kapag sinabi po natin yung word na kapighatian, ay talagang matindi po yun. Halo-halo na po yun na sitwasyon at halo-halo ding emosyon ng ating mga damdamin bilang tao. Sa madalit salita, mahirap ang sitwasyon na ating pagdadaanan kapag ito'y atin pang aabutan. At sabi nga po dito sa verse 30, pagkatapos ito pa po, idudugtong ka po yun, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Grabe po, yung design na malalaglag ang mga bituin, talagang wala na, kumbaga warak-warak na ang mundo. Yan, at magkakaroon ng yanig, mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay ililitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag inimagine natin ang mga kaibigan yung mananangis, imagine gaano katindi yung kapag nakita na natin ang Panginoong Hesus na dumarating na nandyan sa alapaap. Hindi na natin yun ma-express kung ano yung feelings natin. Talagang matindi po yun. Kahit ako man siguro talagang iiyak ako, talagang sisigaw ako, Lord, andito na ako, di po ba? Andito po ako. Kumbaga iba-ibang emosyon na po yung ating mararamdaman. At sabi po sa verse 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako.
mga hinirang. Ano po ba yung mga hinirang, ha, mga kaibigan? Tayo po yun na mga anak ng Diyos. Tayo po yung minahal, pinili, hinirang ng ating Panginoon. So, kapag pinag-usapan na naman po natin ang anak ng Diyos, babalikan ko na naman po yung natutunan ko rin dito sa Biblia na kailangan nating tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas, at isa pamuhay ang salita ng Panginoon, makita ng Diyos yung pananalig natin sa Kanya, at sumunod sa tuntunin ng Panginoon. Hindi man madali, mga kaibigan. Lahat tayo may kahinaan, mga kaibigan. Nagagalit tayo. May panahon na naiinis tayo, nagagalit tayo, nagre-react yung ating damdamin. Bakit? Kasi andito pa rin tayo sa katawang lupa. Andito pa yung kaluluwa. So, habang tayo po ay nandito sa ibabaw ng lupa, hinuhubog naman po tayo ng salita ng ating Diyos. Nagkakaroon po tayo ng pagsisisi sa lahat ng ating nagagawang pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, wala pa pong ganap, wala pa pong matuwid. Lahat po tayo ay may kahinaan, nagkakamali, nagkakasala, nakakapag-isip ng hindi tama, nakakahusga. Yan po ang mga sitwasyon ngayon, nakakaramdam ng takot, nakakaramdam ng hihina. So, yan po ang kalikasan ng tao. Kaya nga po, kailangan natin ang salita ng ating Panginoon para po lumakas po ang ating pananampalataya upang patuloy po tayo makasunod sa tuntunin ng Panginoon upang sa ganon, mga kaibigan, anumang oras dumating ang ating Diyos. Yan po ang paulit-ulit at pinababalik-balikan ko na tema ng aking video dito sa Really Make Stories, na kailangang madatnan tayo ng Diyos, na tama ang ating relasyon sa Kanya, tama ang ating pananalig sa Kanya, tama ang uri ng pamumuhay natin sa Kanyang harapan. Kaya hindi po pwede na mabuhay po tayo ng sa saganang sarili lang natin o yung sariling kaisipan natin. Kailangan nabubuhay po tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos, na ito po ang gumagabay sa atin. Ito po ang nagtuturo sa atin ng tama. Ito po ang nagpapakita ng ating sarili kung may tama ba tayong ginagawa o mali, kung totoo ba o hindi ang ating ginagawa. So, yan, mga kaibigan, ang kagandahan sa salita ng Diyos, kasi siya po ang nagtutuwid sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita. At hindi po tayo pwedeng baguhin ng advice lang ng isang tao o kahit sino pa man. Tanging ang salita lang ng Diyos ang makakapagturo sa atin at makakapagpabago sa atin at makakapagpasunod ng ating mga puso upang sa ganon mabigyan po natin ng karangalan ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. At syempre, mabibigyan din po natin ng ngiti ang puso ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pagpapakumbaba sa Diyos at laging pag-amin sa harapan ng Panginoon na wala po tayong magagawa sa ating sarili lamang kung wala ang salita ng Diyos at ang gabay ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po natin magagawa ang mga bagay na tama at magpapatuloy tayo sa tama. Pwedeng sa simula, sa umaga ay tama ang ating paninindigan bilang isang Kristiyano, pero habang lumilipas ang mga oras, marami tayong nakikita, marami tayong naririnig, marami tayong nabibigkas, marami tayong iba't ibang nararamdaman o tibok ng ating puso. Kaya hindi po maaari na hindi tayo magkamali, magkasala, hindi maaring hindi tayo magkulang, hindi maaring wala tayong kahinaan, kundi andyan lang lagi yung talagang matitempt ang buhay natin na magkasala. Kaya ang kailangan po talaga natin ay ang salita ng Diyos. Dahil every time na tayo nagkasala, nagkamali, nagkukulang, may kahinaan, ang salita po ng Diyos ang nagtuturo sa atin. At itong ating binabasa ngayon sa muling pagparito ng ating Panginoon ay dapat po nakaready na tayo, yung handang-handa na tayo. Sabi ko nga, every time na tayo nagkasala, repent agad. Huwag na nating patagalin pa o wag naman nating pamihasaan
o pamihasain ang ating sarili na kasala, repent, kasala, repent, kasala, repent. Hanggat maaari ay magkaroon po tayo ng self-control na mabuhay po tayo na hindi pa ulit-ulit yung ating ginagawang pagkakasala sa ating Panginoon. Dumating man ang punto mga kaibigan na dumaan tayo sa sitwasyon ng kahirapan, sabi nga, kapighatian. Yan, yung word na kapighatian. Alam niyo po, sa kapighatian ay nandyan po siguro ako sa aking sariling pananaw, dadaan ang mundo sa matinding gera, yan, digmaan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Andyan ang kaguluhan, andyan ang patayan, andyan ang kahirapan, matinding kahirapan, andyan ang mga salot, andyan ang mga sakit karamdaman. Kumbaga, kapag kapighatian at sabi pa nito, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. So, matindi po yun. Kaya pa na atin pong hilingin talaga sa Panginoon na bigyan niya tayo ng sapat na lakas sa bawat araw ng pananampalataya. Kasi hindi man natin maranasan itong pagyanig ng kapangyarihan sa kalawakan o pagbagsak ng mga bituin o yung kapighatiang matindi na yan. Pero bawat araw, meron po tayong pinagdadaan ng matitinding mga sitwasyon ng buhay. Andyan yung mga pagsubok, di po ba? Andyan yung pagkilos ng kapangyarihan ng kaaway na wasakin ang maayos at magandang relasyon ng pamilya. Andyan yung mga kahinaan ng bawat isa na talagang makikita ng Panginoon na hindi pa handa, kumbaga, hindi pa ready. Kaya nangyayari po yung pinapahintulutan ng Panginoon, yung mahina na area ng ating buhay para makita natin na, ito pa pala ang dapat kong ipabago sa ating Diyos. At salamat na lang sa Panginoon dahil hindi pa dumating ang araw doon sa oras na tayo ay nagkakasala, ay hindi pa dumarating ang Panginoon at hindi pa dumating ang kamatayang pisikal. Kumbaga may pag-asa pa. Binibigyan pa tayo ng Diyos ng chance, ng pag-asa pa para tayo ay mabago ng kanyang salita. Kaya yan mga kaibigan ang kagandahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos talaga ang nag-aayos at nagbabago ng ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, sa oras pong ito, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil ang ating Panginoon ang siyang nagtuturo sa atin, nagtutuwid at nagbabago ng ating pagkatao, ng ating puso at ng ating mga buhay. Kaya hindi ko na po pagkahaba-habain pa mga kaibigan ang ating sharing time ngayong hapong ito, kundi manatili lang po tayo sa ating pananalig kay Kristo. Kahit anumang mangyari, kahit nagkakasala na tayo, balik agad tayo sa Panginoon, repent agad ng totohanan upang sa ganon hindi po mapahamak ang ating mga buhay, ang ating kaluluwa. Kaya mga kaibigan, sikapin po natin na maging mahinahon hanggat maaari. Ako man po ay may kahinaan. Talaga madali po ako mag-react, madali ako magalit. Ngunit kapag kinakausap na po ako ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu Santo, ay tinatanggap ko po yan sa aking sarili, ang aking kamalian, ang aking kahinaan, at ang Diyos po ang nagtuturo sa aking buhay. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Ayan po, umuulan na po sa labas. Salamat naman dahil para po ang mga usok ay hindi po lumaganap. At salamat sa ating Diyos sa hapong ito, sa kanyang salita. At patuloy nawang pagpalain ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga buhay upang sa pamuhay po natin ito ng mabuti, tama sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang ang aking vlog. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen.